Ukraine, pinaluhod ang Russia sa isang sorpresang pag-atake. Kung akala ni Putin na hawak niya ang lahat ng alas sa giyera, muling pinatunayan ng Ukraine na ang isang maliit na bansa ay kayang magbigay ng matinding suntok at magpaluhod sa isang higanteng kalaban. Niyanig ng Ukraine ang buong mundo nang matagumpay nilang nabawi ang libu-libong kilometro ng teritoryo mula sa kamay ng mga Ruso sa loob lamang ng isang linggo. Hindi ito isang simpleng coincidence lang dahil ang lahat ng ito ay hindi lamang isang simpleng paglusob, kundi ay isang malinaw na pahayag na handa ang Ukraine na pumasok sa teritoryo ng kalaban at magpataw ng sarili nilang mga kondisyon sa digmaan. Paano nautakan ng Russia ng Ukraine at bakit dapat ng katakutan ng mga Ruso ang mga Ukrainian? Paano magbabago ang takbo ng digmaan kung magpapatuloy ang Ukraine sa kanilang tagumpay? Makakabawi pa kaya ang Russia? Yan ang ating aalamin. Ang pag-usad ng gerang Russia at Ukraine. Simula nang magsimula ang digmaan noong 2022, unti-unting nag-evolve ang taktika ng parehong panig. Ang Russia, na unang lumusob sa Ukraine, ay naglayon na mabilis na sakupin ang bansa sa pamamagitan ng sabay-sabay na pag-atake mula sa Hilaga, Timog at Silangan. Subalit, ang matatag na depensa ng Ukraine kasama ng kanilang patuloy na suporta mula sa mga kanluraning bansa ay nagpabagal at tuluyang nagpahinto sa mabilisang pagsalakay ng Russia. Ang mga early victories ng Ukraine, gaya ng pagdepensa sa Kiev at muling pagsakop sa mga teritoryong tulad ng Kherson at Kharkiv, ay nagbigay ng moral at pisikal na lakas sa kanilang hukbo. Sa pag-usad ng digmaan, natutunan ng Ukraine na gamitin ang kanilang mga limitadong resources sa mas mataktikal na paraan. Ang kanilang mga drone strikes at paggamit ng HIMARS rocket systems ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga supply lines ng Russia. Habang patuloy ang digmaan, nakita ng mundo ang unti-unting pagkahina ng Russia, lalo na sa mga panahon kung saan napilitang umatras ang kanilang mga tropa mula sa mga pangunahing lungsod. Ang kakayahan ng Ukraine na manatiling resilient at makapag-adjust sa bawat hakbang ng Russia ay nagresulta sa isang pabago-bagong battlefield kung saan ang tagumpay ay nagiging mas mahirap hulaan. Paano nautakan ng Ukraine ang Russia? Ngayon, habang ang dalawang bansa ay patuloy na naglalaban, malinaw na ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa mga armas at teknolohiya. Ito rin ay tungkol sa tibay ng loob, estratehiya at ang kakayahang mag-adapt sa mga hamon na dala ng isang napakatagal na digmaan. Nagsimula ang bagong yugto ng labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia noong Agosto 6, 2024 nang biglaang sumalakay ang libu-libong tropa ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk, Russia. Sa kanilang matapang na hakbang, mabilis nilang nasakop ang Sudzha, isang mahalagang bayan sa loob ng teritoryo ng Russia. Ito ay may lawak na 1,150 kilometro kwadrado ng lupa at binubuo ng 82 na mga bayan. Ang mabilis at planadong paglusob ng Ukraine ay nagbigay ng bagong enerhiya sa kanilang mga sundalo at nagbigay daan sa kanilang pagkuha ng mga mahahalagang teritoryo sa Kursk. Sa likod ng matagumpay na pag-ataking ito ay ang matalinong paggamit ng Ukraine sa mga makabagong taktika ng militar. Ang kanilang estratehiya ay nakatuon sa paggamit ng mga teknolohiyang pangmilitar na nagdulot ng pagkabulag sa mga reconnaissance drones ng Russia na siyang mga mata ng kanilang hukbo sa larangan ng labanan. Pinutol din ng Ukraine ang mga komunikasyon ng Russia na nagdulot ng kaguluhan at kalituhan sa kanilang mga tropa. Habang nahaharap sa isang electromagnetic na black hole, ang mga tangke at iba pang armored vehicles ng Ukraine ay mabilis na nakalusot at nagpatuloy sa kanilang pagsalakay, sinasamantala ang kaalaman na ang Russia ay mabagal sa pagtugon sa mga biglaang pagbabago sa larangan ng digmaan. Ang paggamit ng mga drones upang makamit ang micro-air superiority sa isang maliit na bahagi ng kalangitan ay nagbigay daan upang maunahan nila ang mga unit ng Russia at magtagumpay sa kanilang misyon. Bakit dapat matakot ang Russia sa Ukraine? Sa harap ng mga tagumpay ng Ukraine, dapat nang kabahan si Vladimir Putin. Ipinakita ng Ukraine na kaya nilang gamitin ang kombinasyon ng iba't ibang bahagi ng kanilang hukbo upang maisagawa ang mga makabuluhang operasyon laban sa isang mas malaki at mas makapangyarihang kaaway. Ang kakayahang ito ay nagpapakita na ang Russia, sa kabila ng kanilang laki at kapangyarihan, ay hindi impenetrable. Ang tagumpay ng Ukraine sa Kursk
ay isang malinaw na mensahe sa Russia na sila ay maaaring matalo at na ang kanilang hukbo ay hindi kasing lakas tulad ng inaakala ni Putin. Ang pagmamaliit ng Russia sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang bansa ay nagdulot ng malubhang mga problema sa kampanya ng Russia. Inakala ni Putin at ng kanyang mga general na magiging mabilis at madali ang pagsakop sa Ukraine, ngunit ang tapang at determinasyon ng mga Ukrainians sa ilalim ng pamumuno ni Zelensky ay nagpakita ng kabaligtaran dahil sa kanilang kakayahang makapagdulot ng malalaking pagkatalo sa mga puwersa ng Russia tulad ng pagkamatay ng mahigit 26,000 sundalo at ilang general. Napilitan ng Russia na bawiin ang kanilang mga plano at mag-redeploy ng kanilang mga tropa. Ang mababang moral ng mga tropang Ruso kumpara sa mataas na moral ng mga Ukrainians ay patunay ng lumalaking pag-aalinlangan sa panig ng Russia. Ang pagmamaliit ni Putin sa Ukraine ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang kampanya at nagpakita na ang digmaan ay malayo sa inaasahan nilang madali ang tagumpay. Ang determinasyon ng Ukraine ay naging isang malakas na puwersa na nagpabagal sa mga ambisyon ng Rusya na nagresulta sa patuloy na labanan at malaking pagkatalo para sa mga puwersa ng Rusya. Sino ang mas may tsansang manalo? Habang tumatagal ang digmaan, lumalalim ang sugat sa magkabilang panig. Ang patuloy na laban ay nagdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya at militar ng Russia, habang ang Ukraine naman ay nagiging mas matatag at organisado sa kanilang mga operasyon. Pero kung ikukumpara ang militar ng Russia at Ukraine, ang Russia ay may malaking kalamangan pagdating sa sukat, kagamitan at mga rekurso. Sa sukat ng lakas militar, ang Russia ay isa sa pinakamalalaking militar sa buong mundo. Mayroon itong humigit kumulang 1 milyong aktibong sundalo at milyon-milyong mga reserba. Ang kanilang hukbo ay may malawak na hanay ng mga makabagong kagamitan, kabilang ang mga tangke, sasakyang militar, artilerya, mga eroplano, submarino, at mga sandatang nuklear. Sa kabilang banda, ang Ukraine ay may mas maliit na militar na may humigit kumulang 200,000 aktibong sundalo at limitadong reserba. Mas kaunti rin ang kanilang modernong kagamitan kumpara sa Russia. Pangalawa, sa suportang internasyonal, bagaman may suporta mula sa ilang mga bansa tulad ng Belarus, ang Russia ay nakakaranas ng malawak na international hatred mula sa mga kanluraning bansa na nagpapahina sa kanilang ekonomiya. Samantala, mas malakas ang suporta ng Ukraine mula sa mga bansang kanluran tulad ng Estados Unidos, European Union at NATO, na nagbibigay sa kanila ng mga armas, kagamitan at pinansyal na suporta. At panghuli, isa sa mga nakikitang kahinaan ng mga eksperto sa Russia, bagaman malaki ang kanilang militar, ay ang mababang moral at mga logistic problem ng kanilang mga operasyon na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng kanilang mga puwersa. Ang kanilang estratehiya ay napipilitan ring magbago dahil sa hindi inaasahang opensa ng Ukraine. Habang ang moral ng mga sundalo at mamamayang Ukrainian naman ay mataas, ito ang nagtutulak sa kanila na ipagtanggol ang kanilang bayan kahit na sila ay mas maliit sa bilang at kagamitan. Ang kanilang kakayahang magpatupad ng mga epektibong guerrilla tactics at pakikipag-alyansa sa kanluran ay nagbigay sa kanila ng mas malaking tsansang lumaban. Ayon sa ilang mga eksperto, ang patuloy na suporta mula sa mga kanlurang bansa ay maaaring magbigay sa Ukraine ng kalamangan, ngunit hindi rin maaaring maliitin ang kakayahan ng Russia na makabawi. Kung ang giyera ay magpapatuloy sa kasalukuyang tempo, may posibilidad na magpatuloy ang Ukraine sa kanilang mga opensiba na maaaring magdulot ng mas malaking pinsala sa Russia. Gayunpaman, ang kinabukasan ng digmaan ay nananatiling hindi tiyak at ang kinalabasan ay nakasalalay sa maraming mga salik. Kabilang ang suporta ng internasyonal na komunidad at ang kakayahan ng bawat bansa na magpatuloy sa kanilang mga estratehiya. Muling pinatunayan ng Ukraine na hindi lang ang laki ng isang bansa ang sukatan ng tagumpay sa digmaan. Sa kanilang matagumpay na pagsalakay sa Kursk, Russia, ipinakita ng Ukraine ang kanilang husay sa estratehiya at determinasyon na ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa mas malakas na kalaban. Malay natin, hindi lang teritoryo ang kanilang mabawi, kundi pati na rin ang kanilang inaasam na kapayapaan. Paano kaya makakaapekto ang patuloy na suporta ng kanluran sa resulta ng digmaan? Ano ang posibleng mangyari kung magpatuloy ang pag-atras ng Russia sa kanilang mga teritoryo? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share. Maraming salamat at God bless.